Papasalamat sa Diyos at dahil nga po sa kagustuhan kong ma-share sa inyo, hindi po ako nag-atubiling humindi, kaya ang sagot ko po ay sige. Uumpisahan ko po ang aking ako po'y lumaki na ang nanay ko po ay panatikong Katoliko. Nanginginig ako. Panatikong Katoliko. Lagi po kaming nagro-rosary gabi-gabi. Kami po ay hali-haliling 4 na magkakapatid para daw po kami masanay. Ngayon, nung ako po ay nagkaasawa at nagkaanak, ganun din po ang ginawa ko sa aking 3 anak. Hali-halili sila sa pagro-rosary, bawal ang matulog. Kasi po pag nagro-rosary, talagang aanuhin ka ng antok. E di pagka may inaantok, tatapikin ng isa. E di, yun po, lumaki po silang ganon. Tapos, nung kami po noon ay nasa Bulacan pa, ang Kalumpit po ay binabaha. So kami po ay lumipat dito sa Batangas dahil ayaw po ng aking asawa ng nabaha. Pagdating ko naman po dito sa Batangas, ako po ay napasama sa LCG, Lectors and Commentators Guild, sa simbahan. Bali, lumaki din po ang aking mga anak na nagbabasa ako sa simbahan sa bukid, simbahan sa bayan. Yan po. Yun po ang kinalakihan din ng aking mga anak. Nag-lead po ako sa buong putol. Ako po ang nangunguna ng pagro-rosary, pagbabasa ng sa misa. Pero dumating po, yun po ay mga 15 years po na ganon ang aming naging buhay. Hanggang sa dumating po ang time na nagkaroon ako ng sa aking katawan. Ako po ay parang laging masakit ang aking dibdib. So, ang nangyari po, hindi po ako nakakasimba. Ganyan. Pero kahit gustong-gusto ko pong sumimba, hindi ko nga po kaya, pero patuloy po ako sa pagdadasal. Nagdadasal po ako. Pero kung may pagkakataon naman po, nagsisimba din kami. Hindi na nga lang po yung ako ang mangunguna sa unahan. Yun po, hanggang sa dumating po lumipas po ang mga taon, kahit po ako'y nagdadasal, parang may kulang sa aking puso. Ngayon po ay, ang mga bata ay lumalaki na, nagkakaroon sila ng mga kaibigan, maraming mga nakakasalamuha. May dumadating din po sa aming bahay na gustong mag-Bible study sa amin. E di, kami naman po welcome, pati ang mga bata. Merong mga Baptist, merong mga JIL, marami pa po. Yun po ay lahat winelcome namin sa aming bahay. Pero bakit po, parang iba, parang hindi pa rin, alam niyo po yung sa pakiramdam na parang hindi iyon ang talagang hinahanap ng inyong puso, ng inyong isip, ng inyong puso, hindi iyon. Hanggang sa ayun nga po, nag-cottage meeting si pastor sa mga Ateneba. Nagbigay muna po ang mga Ateneba ng invitation. Ako po 2 days na hindi naka-attend. Hanggang sa nung 3 days po, inaya ako ng aking hipag na si Rosa. Sabi niya, Ate Ami, tara sa mga Ateneba. E di ako naman po sumama. Ayan, hanggang sa na-meet ko po sila lahat. Bakit po nung first day na yon na pag-attend ko sa cottage meeting ni Pastor, parang may Holy Spirit na po na bumuhos sa akin. Parang sabi ko, ang sarap ng pakiramdam. Ang sarap ng pakiramdam na hindi ko po maipaliwanag na nung umuwi ako, ang sarap ng aking tulog. Pagising ko po ng umaga, parang ang sarap po uli-ulitin ng hapon na magka-cottage meeting ulit. Ayun na nga po, hanggang sa natapos, parang hindi nawala yung sarap ng pakiramdam sa aking puso. Hanggang sa, ayun na nga po, nagsimba na kami dito. Ganon. Tapos po ay sa biyaya ng Diyos, hanggang sa sinamahan nga po siguro kami hanggang kami na nabaptize na kahit po maraming hadlang, maraming may bagyo, may kung ano man, pero ang namumutawi po sa akin po sa excitement, yung ako po'y mabaptize. Kahit sabihing maginaw, mahangin, basta ang gusto ko po, mabaptize na ako nung araw na yon.
E di sa biyaya naman po ng Diyos, e di naganap po sa akin yung siguro nga po'y idinala niya ako sa tamang daan. Dahil nung ako po'y tumigil sa pagbabasa sa Katoliko, lagi po ako nagdadasal. Sabi ko, gusto ko pong bumalik. Gusto kong bumalik sa paglilingkod. Ay siguro po'y ang naging tugon sa akin ng Diyos ay dito niya ako dinala. Dito niya ako dinala para maglingkod ng totoo, ng tunay. Ay di, yun nga po, ako po'y nagpapasalamat sa Diyos. At isa pa po, nung ako nga po'y nabinyagan na, isi-share ko lang po itong isang ano sa amin ng Tita G. Dahil ngayon po ay fun run dito po sa bayan ng Taysan. Usually po, pag kami fun run, kami pong mga BHW, hindi pwedeng kami wala. Hindi pwedeng kami wala, kailangan nakapost kami sa may kamalig, sa center, sa nagkulayin. Kami po ang nagbibigay ng ribbon, ng tubig, ganyan po. Ako po ay nagdasal ng Friday. Nagdasal po ako ng Friday. Sabi ko, Lord, first Sabbath ko, ako ba'y sinusubok niyo po ba talaga na ako hindi makarating sa inyong simbahan? Eh di pagdating ko po kahapon sa center, sabi ko sa aking mga kasama, bili na kayo ng plastic ng yelo. Ako gagawa ng lahat ng ice tubig. Ako gagawa lahat at bukas ako'y wala. Dahil kako Sabat namin yon, nasa simbahan kami. Ang sabi ng Tita Seni sa akin, yung isa ko pong ka-BHW, ano ka? Kadaya mo, bakit kami JIL, ang simba namin linggo, nandito rin kami ng linggo. Sabi niya po sa akin ngayon, kasi Sabado at Linggo po, ngayon po ay fun run, at bukas po ay fun ride. Dapat po, Sabado at Linggo, nakapost kami. Sabi ko, basta, hindi ako pupunta ng Sabado. Wala kayong gagawin. Ako lahat ang gagawa ng 300 na ice water. Sabi ko ganyan, basta Sabado, hindi ako pupunta dyan sa center. Di iyon po, ngayon, yung aming pong chairman, nasa meeting. Sabi niya, wala mo nang uuwi sa inyo. Maraming pagbabago. Eh di ako po talaga nagdadasal. Ngayon, dumating na po siya. Sabi niya, ang pagbabago, ganire. Hahatiin kayo sa dalawa. Sabi ko, Lord, sagot na yan sa aking dasal. Sabi ko, ganyan. Sagot na yan. Hindi na ako sa Sabado, ako'y sa Linggo. Sabi ko, ganyan. Pero ganun pa man po, ako rin lahat ang gumawa ng ice water para wala po silang masabi na linggo ka lang pupunta, hindi ka na gumawa. Ako pa rin po lahat ang gumawa ng ice water nung araw na yon. Kaya po ako'y masayang-masaya na ako po'y tunay na kaanib na po ninyo't kapatid sa pananampalataya. Salamat po sa Panginoon. At yun po, salamat po.